Magandang buhay mga ka-agri! Nandito na naman tayo sa segment na Agri-Venture kung saan sasamahan tayo ni Ma'am Jessica dito sa kanilang farm na Tabon, San Jose Farmers. At sa ating masaksiyan ang iba't ibang activities dito sa kanilang farm. Kaya samahan niyo po kami. Tara ma'am. So ngayon po, nandito po tayo sa kanilang taniman ng talong. At tayo po ituturuan ni Ma'am Jessica kung paano po ang kanilang tamang pamamaraan sa pagpitas po ng mga talong. Ma'am Jessica, pwede niyo po bang ipakita sa amin kung paano po ang tamang pamimitas ng mga talong? Okay po. Dali, papakita ko lang po kung ano yung mga size na pwede po. So, yung... Yes po. Ganito po ang mga tamang size na daw po na pwede nating i-harvest. Sige po, maghanap pa po tayo ng mga iba. So ito po ang ating mga dagdag kaalaman. Kapag may ganito pong mga talong, pwede na po din natin i-harvest kasi po ito ay mga reject. So ngayon po, nandito po tayo sa kanilang sitawan at tuturuan po niya tayo kung paano po mamitas ng sitaw. Kung ano po, pwede na rin po yung gatong size. Then, bali, ito po. So balik po tayo dito po sa kanilang sitawan. Patuloy pa rin po tayo namimitas. At meron pa po dito. Talaga pong napakalusog ng kanilang mga tanim po dito na gulay. Okay po, sa susunod na area naman po tayo magtungo. So ngayon po mga ka-agri, nandito po tayo sa kanilang taniman ng pipino. At kanya pong ipapaliwanag kung anong klaseng pipino po ba ang meron sila dito. Ma'am, ano po bang klaseng pipino ang meron po kayo dito? Bali po, ang variety po ng pipino po namin dito is legacy po. So, iyon po siya, pinaka-variety po. Then, so usually po kapag nakikita nyo po siya sa market, binibili nyo po siya is yung makinis na po siya. Pero kapag po talaga bagong pitas lang po si pipino is may makikita po kayong mga spike. Kung saan makikita nyo po habang pinipitas po namin siya. So ma'am, anong buwan po ba kadalasan nag-harvest po ng mga pipino po dito? Bali naman po kasi sa pag-harvest, anytime naman po pwede pong magtanim ng pipino. Kumbaga sa pagtatanim naman po, mag-aantay lang po kayo ng 35 to 45 days po ng pag-harvest po. Okay. So, yun po mga ka-agri. So mga ka-agri, may isang bagay po ako na napansin dito sa kanilang farm. At nandito po si Ma'am Jessica upang ituro po niya sa atin kung ano po ang gamit po nitong teknolohiya na ito. Ma'am, pwede po bang isabihin niyo po sa amin kung para saan po ba ito? Bale, ito po ay tinatawag na weather station na kung saan is Sige po. bale, ito po isang weather station na kung saan po is nalalaman po namin kung ano po yung magiging weather ngayong araw. Dito rin po is malalaman kung ano po yung moisture ng lupa. Then kung gaano po karami ang tubig ulan po na bumagsak dito po sa aming lugar. At syempre po, yung sa hangin po. Oh, okay, parang all for one po siya, no? Yes. Talagang sobra sa high-tech po itong bagay na ito.